Panalangin S.A. Gebi, tumanggap ng kapayapaan, proteksyon 80 isang banal N.A. Himalanggayo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo Jesus, maligayang pagdating sa banal na sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa Diyo. Sa gabing ito na pinagpala, tayo ay nagtitipon sa Espiritu. Hinahanap ang presensya ng Panginoon sa ating mga buha. Isipin ninyo ang inyong sarili sa isang tahimik na santuwaryo, nililiwanagan ng banayad na liwanag ng mga kandila, kung saan ang hangin ay puno na matamis na amoy ng insenso at ang nakakapagpakalma na tunog ng isang makalangit na koro ay umaalingaungaw sa likura. Habang tayo ay naghahanda para sa panalangin ito sa gabi, hayaan nating kumolma ang ating mga isip at buksan ang ating mga puso. Narito tayo upang tanggapin ang kapayapaang hindi kayang abutin ng pag-iisip, ang banal na proteksyon na bumabalot sa atin tulad ng isang makalangit na balabal, at upang masaksihan ang kapangyarihang nagbabago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga himala. Sa sandaling ito, inaanyayahan natin ang banal na Espiritu na mapasa atin, ginagabayan ang ating mga kaisipan at salita. Nawa ang bawat buntong hininga ay maging isang panalangin, bawat tibok ng puso ay isang papuri sa lumika. Nasa bingit tayo ng isang spiritual na paglalakbay, hinahanap hindi lamang ang kaginhawaan para sa ating mga kaluluwa, kundi pati na rin ang pagrenyu ng ating pananampalataya at ang katiyakan ng walang hanggan na pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, iwanan ang mga alalahanin ng ara, ang mga pasanin na nagpapabigat sa inyong mga balika. Sa santuaryong ito ng panalangin, nakakahanap tayo ng kanlungan. Dito, sa presensya ng kataas-taasan, walang lugar para sa takot o pagdudude. Tayo ay mga minamahal na anak, tinawag upang maranasan ang kadakilaan ng kanyang biyaya. Naway ang gabing ito ay maging tanda ng isang malalim na koneksyon sa Bana. Nawa ang bawat salitang binibigkas ay maging isang bato sa pagtatayo ng ating pananampalataya. Bawat katahimikan ay isang pagkakataon upang marinig ang malumanay at mahinang tinig ng Diyos na nagsasalita sa ating mga puso. Handa na tayong tanggapin ang kapayapaang nagpapakalma sa mga bagyo ng buhay, ang proteksyong nag-iingat sa atin mula sa lahat ng kasamaan, at ang himalang nagbabago sa ating realidad. Kaya tayo ay magkaisa sa panalangin na may mga tapat na puso at bukas na isipan, handang maranasan ang kapangyarihang nagbabago ng pag-ibig ng Diyos. Nawa ang gabing ito ay maging simula ng isang bagong spiritual na paglalakbay, kung saan ang presensya ng Panginoon ay hayag na nagpapakita sa ating mga buha. Natutuwa akong ang introduksyon ay nakatugon sa inyong mga inasahan. Gayon, magpatuloy tayo sa susunod na hakbang, kung saan pipili tayo ng isang angkop na talata mula sa Biblia na naayon sa ating tema. Para sa ating panalangin sa gabi na nakatuon sa kapayapaan, proteksyon at mga banal na himala, pinili ko ang isang talata mula sa aklat ng mga awit na kilala sa kakayahang magdala ng kaginawaan at inspirasyon. Magbulay-bulay tayo sa awit 91. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin niya sa Panginoon, "Ikaw ang aking kanlungan at kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan." Ililigtas kanya sa silo na manghuhuli at sa makamandag na salo. Tatakpan kanya ng kanyang mga pakpak, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakasumpong ka ng kanlungan. Ang kanyang katapatan ay magiging iyong kalasag at tanggulan. Hindi ka matatakot sa kilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na gumagala sa kadiliman, ni sa salot na sumasalanta sa katanghaliang tapa. 1,000 ang maaaring mabuwal sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan, ngunit walang anuman ang makakasakit sa iyo. Ang salmong ito ay isang makapangyarihang paalala ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos sa ating mga buha. Inanyayahan tayo nitong manahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, isang lugar ng spiritual at emosyonal na kaligtasan.
Kapag ginawa nating tahanan ang Diyos, makakatagpo tayo hindi lamang ng kanlungan, kundi pati na rin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang imahe ng Diyos na tinatakpan tayo ng kanyang mga pakpak at nagbibigay ng kanlungan sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay lubos na nakakapagpakalm. Ito ay nagpapahiwatig ng lambing ng isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak, na nagpapaalala sa atin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang Salmo ay nagsasalita rin tungkol sa banal na proteksyon laban sa iba't ibang panganib, ang kilabot ng gabi, ang mga palaso sa araw, ang mga salot at mga pest. Ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na anuman ang ating harapin, ang Diyos ay kasama natin, nag-ingat sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Ang pangako na 1,000 ang maaaring mabuwal sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan, ngunit walang anuman ang makakasakit sa iyo, ay isang makapangyarihang pahayag ng himalang proteksyon ng Diyos. Hindi nito ibig sabihin na hindi tayo haharap sa mga pagsubok, kundi sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ang Diyos ay mag-ingat sa atin. Ang talatang ito ay naghihikayat sa atin na lubos na magtiwala sa Diyos. Hinahanap sa Kanya ang ating kapayapaan, proteksyon at mga himalang kinakailangan nating. Ito ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay lumapit sa Diyos na may pananampalataya, maaari nating maranasan ang Kanyang presensya sa ating mga buhay. Nawa ang mga salitong ito ay maghanda sa atin para sa ating panalangin. Pinupuno ang ating mga puso ng tiwala sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Mahusa, kaya't tayo ay lumikha ng ating panalangin na pinagsasama ang mga elemento ng kahilingan at pagpupuri, na nakatuon sa mga tema ng kapayapaan, proteksyon at mga banal na himala. Magsisimula na ako ngayon sa unang bahagi ng ating panalangin. Minamahal na Amang Makalangit, sa gabing ito na tahimik, lumalapit kami sa iyo na may bukas na mga puso at uhaw na mga kaluluwa. Ang iyong presensya ay tulad ng isang parola sa kadiliman. Ginagabayan kami sa mga anino ng gabi patungo sa ligtas na kanlungan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, kami ay nagpapasalamat para sa mahalagang sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa iyo. Para sa pagkakataong ilagak sa iyong mga paa ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot at ang aming mga pag-asa. Diyos ng kapayapaan, sa isang mundong magulo at puno ng kawalang katiyakan, hinahanap namin ang kanlungan ng iyong katahimikan. Tulad ng pagpapakalma mo sa mga bagyong tubig sa pamamagitan ng iyong tini, hinihiling namin na pakalmahin mo ang mga bagyo sa aming mga buhay. Ibuhos mo sa amin, Panginoon, ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa, ang kapayapaang ikaw lamang ang makapagbibigay. Naway balutin nito ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at ang aming mga tahanan. Ama, alisin mo sa amin ang lahat ng pagkabalisa at tako. Tulungan mo kaming maalala na sa iyo natatagpuan namin ang aming kuta. Naway makapagpahinga kami sa katiyakan ng iyong pag-ibig, nalalaman na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo, kahit na hindi namin naunawaan ang mga daan na iyong pinagdadaanan sa amin. Panginoong makapangyarihan, humihingi kami ng iyong banal na proteksyon. Tulad ng pagtakip mo sa iyong lingkod na si David ng iyong kalasag, hinihiling namin na yunat mo ang iyong kamay na nagpoprotekta sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo kami mula sa kasamaan na nasa paligid namin, maging ito man ay nakikita o hindi nakikita. Naway ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid namin, bumubuo ng isang hindi matitinag na harang laban sa mga puwersa ng kadilima. Protektahan mo kami, O Diyos, hindi lamang pisikal, kundi peti na rin spiritual at emosyonal. Ingatan mo ang aming mga kaisipan, upang hindi kami madaig ng kawalan ng pag-asa o kawalang pag-asa. Palakasin mo ang aming pananampalataya, upang manatili kaming matatag sa harap ng mga pagsubo. Naway ang iyong liwanag ay magningning sa amin, nagtataboy ng lahat ng kadiliman na nagtatangkang bumalot sa amin.
Ama ng awa, naniniwala kami sa iyong kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Ikaw ang perehong Diyos na nagbukas ng pulang dagat, na nagpabagsak ng mana sa disyerto, na bumuhay ng mga patay. Gayon, lumalapit kami sa iyo na may pag-asa at pananampalataya. Naniniwala na ikaw ay may kakayahan at nais na gumawa ng mga kababalaghan sa aming mga buha. Hinihiling namin, Panginoon, na ipakita mo ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa bawat sitwasyon na aming kinakahara. Kung saan may sakit, magdala ng kagalingan. Kung saan may kakulangan, magbigay ng kasaganaan. Kung saan may alitan, magtatag ng kapayapaan. Kung saan may kawalang pag-asa, muling sindihan ang apoy ng pananampalataya. Naniniwala kami, O Diyos, na walang imposible sa iyo. Pinupuri ka namin, Ama, para sa himala ng buhay, para sa himala ng kapatawaran, para sa himala ng kaligtasan na iyong inyalok sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ang bawat hininga, bawat tibok ng puso ay isang patutuo ng iyong kahangahangang biyaya. Tulungan mo kaming makilala ang mga himala na iyong nagawa na sa aming mga buhay at maglinang ng isang pusong puno ng pasasalama. Panginoon, alam namin na minsan ang mga himala na aming hinahanap ay hindi nagpapakita sa paraang aming inaasahan o sa oras na aming ninanay. Sa mga sandaling ito, palakasin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga layunin, kahit na hindi namin lubos na naunawaan ang mga ito. Naway makita namin ang iyong kamay na kumikilos sa lahat ng sitwasyon. Binabago kahit ang aming mga kahirapan sa mga pagkakataon para sa espiritual na paglago at para sa patutuo ng iyong kabutihan. Diyos na makapangyarihan, habang hinahanap namin ang iyong kapayapaan, iyong proteksyon at iyong mga himala, ipinapangako naming maging mga instrumento ng iyong biyaya sa mundo. Tulad ng ipinahayag ng salmista, ang Panginoon ay aking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, ang aking Diyos, ang aking kuta, sa Kanya ako nagtitiwala. Kami ay nagpapasalamat sa pagiging iyong hindi matitinag na kalasag, aming matibay na toro sa mga panahon ng pangani. Sa aming pag-alis mula sa sandaling ito ng pakikipag-ugnayan, hinihiling namin na ang iyong proteksyon ay patuloy na bumalot sa amin. Naway ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid namin, nag-ingat sa amin sa lahat ng aming mga daan. Naway ang iyong presensyang nagpoprotekta ay maging isang patuloy na realidad, hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng aming mga mahal sa buhay at para sa mga aming ipinapanalangin. Diyos na mga himala, ang aming pananampalataya ay muling nabubuhay sa pag-alala sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Ikaw ang perehong Diyos na nagbukas ng pulang dagat, na nagparami ng tinapay at isde, na bumuhay kay Lazaro mula sa mga patay. Naniniwala kami na ang iyong makapangyarihang kapangyarihan ay patuloy na aktibong gayon, gumagawa ng mga kababalaghan sa aming kalagitnaan. Kami ay nagpapasalamat para sa mga himala na iyong nagawa na sa aming mga buhay. Ang iba ay malalaki at kapansin-pansin. Ang iba naman ay banayad at halos hindi napapansin. Ngunit lahat ay pantay na mahalaga. Pinupuri ka namin para sa mga himala na iyong inihahanda pa, na may tiwala na sa Kanya na may kakayahang gumawa ng higit pa sa lahat ng aming hinihiling o inisip. Mapagmahal na Ama, habang tinatapos namin ang panalangin ito, inapanibago namin ang aming pangako sa iyo. Naway ang kapayapaang aming tinanggap ay magbigay inspirasyon sa amin na maging mga tagapamayapa sa isang magulong mundo. Naway ang proteksyong aming naranasan ay mag-udyok sa amin na protektahan ang mga mahihina at mga nasa gilid ng lipuna. Naway ang mga himalang aming nasaksihan ay magpalakas ng aming pananampalataya at magtulak sa amin na mamuhay na may pag-asa at tiwala sa iyo. Panginoon, hinihiling namin na ang mga binhing itinanim sa panahon ng panalangin ito ay tumubo at magbunga ng sagana sa aming mga buha.
Naway ang mga salitang binikas, ang mga damdaming ipinahayag, at ang mga katotohanang pinagminyan ay hindi maging pansamantala, kundi maging malalim na nakatanim sa aming mga puso. Naway sa aming pag-alis mula sa sandaling ito ng pakikipag-ugnayan, dalhin namin hindi lamang mga alaala ng isang espiritual na karanasan, kundi isang tunay at pangmatagalang pagbabag. Naway ang aming pananampalataya ay mapalakas, ang aming pag-ibig ay mapalaling, at ang aming pag-asa ay mapanibag. Amang makalangit, nagpapasalamat kami sa iyong pakikini, sa iyong walang kondisyong pag-ibig, at sa iyong palaging presensya sa aming mga buha. Naway ang kapangyarihan ng panalangin ito ay lumampas sa sandaling ito. Positibong nangimpluwensyahan ang bawat aspeto ng aming pag-iral sa mga darating na araw, linggo at buwan. Sa aming pagtatapos, pinapanibago namin ang aming tiwala sa iyo. Alam namin na anuman ang mga hamon na aming haharapin, ikaw ay kasama namin. Ang iyong kapayapaan ang gumagabay sa amin, ang iyong proteksyon ang nag-iingat sa amin, at ang iyong makapangyarihang kapangyarihan ang kumikilos para sa aming kapakana. Naway makatulog kami ngayong gabi na may katiyakan ng iyong pag-ibig, magising sa umaga na may pasasalamat sa aming mga puso, at mamuhay ng bawat araw sa kaganapan ng iyong biyaya. Naway maging mga buhay na saksi kami ng iyong kabutihan, na nagmumini ng iyong liwanag sa isang mundong lubhang nangangailangan ng pag-asa. Sa panggalan ni Jesus, aming tagapagligtas at manunubos, kami ay nananalangin na may pasasalamat at pag-asa. Amen. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, natapos na natin ang ating panalangin essay gabi. Tumanggap ng kapayapaan, Proteksyon 80, isang banal na himalanggayon. Bago tayo magpaalaman, tayo ay manalangin ng sabay-sabay ng Ama namin na pinagsasama ang ating mga puso sa isang layunin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iedya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa panalangin ito. Naway ang sandaling ito ay naging malaking pagpapala at espiritual na pagbabagong buhay para sa bawat isa sa inyo. Bago tayo magtapos, nais kong hilingin na ibahagi ninyo sa mga komento ng video na ito kung ano ang inyong karanasan at kung ano ang inyong natutunan mula sa temang gayong araw. Ang inyong mga salita ay maaaring maging malaking pampatibay loob para sa iba na manonood ng video na ito sa hinahara. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, inaanyayahan ko kayo mag-subscribe ngayon upang patuloy na masubaybayan ang aming mga pang-araw-araw na panalangin at pagninili. Ang inyong presensya ay napakahalaga sa amin. Sa huling bahagi ng video, makikita ninyo ang dalawang video na aming pinili ng may pagmamahal para sa inyo. Pumili ng isa sa mga ito upang ipagpatuloy ang inyong espiritual na paglalakbay. At huwag kalimutang bumalik bukas para sa isa pang sandali ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Naway ang kapayapaan ng Panginoon na higit sa lahat ng pag-unawa ang mag-ingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesu. Naway ang banal na proteksyon ay sumama sa inyo sa lahat ng inyong mga daan, at naway ang mga himala ng Diyos ay magpakita sa inyong mga buhay sa mga kamangha-manghang at kahangahangang paraan. Pagpalain kayo ng Diyos. Magandang gabi at hanggang bukas. Amen.